Okay mga sir, so magkakabit tayo ngayon ng Atom Night Reaper. So version 2 na to. So pakita ko lang yung loob niya. Yan. So yun. So ito po yung kanyang ilaw. So lakas sigurado ng ilaw nito kasi medyo malaki na siya kasi kumpara dun sa version 1 na Atom. Okay. And then nag-order rin si sir nung harness nito. Tapos ang gagamitin nating bracket is RM para sure na walang alog tsaka matibay. Okay? So yan. So yung switch nito, pakita ko lang yung switch. Yan. So ganito po yung itsura ng switch niya. And then may kasama na rin yung bracket sa loob. Yan. Okay. So yan yung kakabit natin ngayon, and then baklasin lang natin to tapos balik ako mamaya. Okay, so natagkal na natin yung kanyang cover. So next natin kakabit is itong kanyang bracket, yung RM bracket. So pagkabit nito, so kailangan nyo lang tagkalin itong bolt na to. So 12mm lang ang sukat nyan. So gamitan na lang natin impact drive para mabilis. So pag natagkal nyo na tong bolt na to, so ituhog nyo lang tong ano ng bracket. Yan. Tapos pwede nyo na ibalik yan. Next natin kakabit yung kanyang switch. Okay, so next natin kakabit is itong kanyang switch. Yung switch nga pala nito ay may kasamang dalawang bracket. Yan. So isang ganto tsaka isa nito. Okay? Yan. So ang gagamitin natin ay ito para pasok siya dun sa lagayan ng side mirror. So side mirror mount. Tapos ito yung mismong switch niya. Ipapasok niyo lang to dito sa loob nito. So ganyan na magiging position niya. So lusot niyo lang sa gitna. Yan. Tapos may dalawa yung tornilyo dito. So kasama naman yung bolt niyan dito sa switch sa box ng Atom. Okay? Yan. So syempre dapat yung logo ng Atom or yung nakasulat na Atom nakatayo. So kaya pa ganyan siya. Okay? Yan. So kabit lang natin to dun sa kanyang side mirror mount. So yan, so naikabit na natin yung kanyang switch. So mapapansin nyo, hindi ko siya tinuwid dito. Yan. So medyo nakaslant yan dito para pagpindot nung may-ari is madali lang. Kasi pag nakatuwid dyan, so kailangan nyo pang i-adjust yung kamay niya para mapindot. So dito ko siya inarap dito para madali yung pagpindot. Okay, so yan. So ngayon ito, para maitago nyo, so bubuksan nyo lang itong kaha niya sa unap na to. Para maitago nyo itong wire na to dito. So may isa lang yan dito, plastic rivet, so tatanggalin nyo lang yan. So ito nga pala yung kasamang ballast nitong kanyang Night Reaper version 2. Yan. So open lang natin. Yan. So ito yung ballast nya. And then ito yung isa. Para dun sa tigkabilang ilaw. Tapos may kasama na rin siyang ayan. So ito yung bracket nitong ilaw. Ayan. Mataba. Ayan. So ganun din. So bracket ulit. So yun yung laman nito. And then ito naman yung kasamang ballast nitong kanyang switch. Okay? Itong switch. So mapapansin nyo yung dulo nyan. Ayan. So meron siyang socket. So yung socket nito, so ito yung kasamang ballast ng socket. So dito nyo siya ikakabit. Isa lang naman yung same na socket dito. So yung iba, mga ganito na. Okay? So ito may fuse, syempre direct yan sa battery. So ito yung kailangan natin para may dugsong natin dito. Okay? So yan. So hindi naman kayo malilito pag saksak nyan kasi may guide yan dyan. And then yung guide na yon dapat nakatutok dito sa arrow nito. Yan. Yung guide nito. So yun. Okay? So suot lang natin to dito sa loob nito tapos saksak natin to ballast. Okay. So naipasok na natin, naitago na natin yung wire nya. Ayan na. Ayan. So nandito na yung kadugsong niya. So ngayon dudugsong na natin tong
socket na to. So hindi kayo naman kayo magkakamali dyan kasi kung sala ang tusok nyo yan, hindi yan papasok. Yan. Okay. So yan. So papasok lang yan pag tumama yan dito sa guide na to. Yan. Tapos higpitan nyo lang tong ano na to, parang nut na to, para hindi siya mabunot. So next natin, ito namang wire na papunta sa battery. So isa yung red tsaka black. So syempre itong red na may fuse papunta sa positive, and then itong black sa ground or negative. So pagpapadaan ito sa battery, tagkalin nyo lang yung side cover nya. So itong espada na to. So tagkalin nyo lang yan, and then doon nyo pa dadaanin tong wire na to. Okay, so tagkalin ko lang to, and then update ko kayo mamaya. So natagkal na natin yung cover nya dito, yung side cover nya. So dyan natin padadaanin itong wire na papunta sa battery. And then sa pagtagkal itong cover nitong battery, so may dalawa lang yung tornilyo. Yan. So tagkalin nyo lang yon, and then pwede nyo na yung iangat para maka-access kayo sa battery. So pagpapadaan sa battery, may butas yan dito sa ilalim. So diretso na yan sa battery. So padaanin nyo lang din yung wire para makapag-tap kayo sa battery. Okay, so naikabit na natin. So yung black dito sa negative, and then yung red dito sa positive. Okay. So next natin is i-wiring na natin yung mismong balas ng Atom Night Reaper version 2. So ito yung balas nya. And then ito yung balas ng switch. So hindi naman kayo malilito dyan kasi color coded na yan. So yung kulay nyan, red, white, yellow, tsaka black. Ito yung balas ng switch natin. So ang kulay nyan, black, yellow, red, tsaka white. So same color yan dito sa balas ng Atom Night Reaper version 2. Okay. So, kukonect nyo lang yan yung magkakakulay syempre. So, red to red, white to white, yellow to yellow, tsaka black to black. So, napagdugsong-dugsong na natin yung black, red, yellow, tsaka white. So, pati yung sa isang balas. So, ayan. Black, yellow, white, tsaka red. So, pag nabuo nyo na yan, pwede nyo nang testingin yung ilaw. So, syempre, bago nyo isara yung kaha ng motor, dapat matesting nyo muna para sigurado kayo na maayos yung pagkakalinya nyo. So pagkabit naman ito, hindi rin kayo malilito kasi may guide dyan. Parang yung sa switch kanina. Ayan. Saan pwede pong paano remove? Yan. Okay. So ina na natin ignition switch nya. So pwede na natin testing yung ilaw nya. So pag on nitong switch, so pansin nyo, pag hindi naka-activate yung switch, so kahit anong pindot nyo, hindi siya gagana. Yan, hindi nagana. Okay. So pag activate nitong switch, ilong press nyo lang itong nasa taas na to. Okay, sa focus lang natin. Ito. So hold nyo lang yan. Yan. Tapos mapansin nyo, pag umilaw na to, yan, nagbiblink yan. So pwede na ninyong ganahin yung ilaw. So unang pindot nyo yan. So dilaw. So nagana na siya. Yan. And then pag off, pwedeng dun sa pinagpindutan niya, dun din ang off. So kagaya nito, yung dilaw niya, yung same switch na pangalawang pindot niya dun sa same switch, mamamatay yung ilaw. Yan. Tapos itong isa yung white, pangalawang pindot, ma-off. And then yung nasa taas niya, sabay na yung dilaw tsaka puti. Yan. Okay, so yun yung function nitong switch na to. So ngayon na-testing na natin yung ilaw. So pwede na nating isara yung kanyang cover. So pag off nitong switch, so long press lang ulit itong nasa taas. Mapapansin nyo, mamamatay ang mga ilaw na yan. Pag patay na yung mga ilaw dito sa switch, so kahit anong pindot nyo siya dyan, so hindi na siya gagana. Okay. Tapos itong mga pinagdugsungan niya ng wire, ng balas, so kailangan nyo talaga siya lagyan ng tape. Kasi mapapansin nyo, yung mga dulo niya naka-expose. So pag nagkontak-kontak yan, so pwedeng mag-short yung mga wirings niya. So dapat kahit may insulator na siyang ganito, kasi isa lang naman yung may insulator niya dito lang sa female. Yung male side niya walang connector, walang cover. So kailangan nyo siyang balutan electrical tape para maiwasan yung mag-short. Kasi pag nagkadait yung ground at positive niyan, so mag-short yan. Okay? So balutan lang natin to ng electrical tape. Okay, so next, bubuuin natin yung bracket nitong ilaw. So dito sa plastic niya, so may kasama yan na black, tsaka itong stainless na bracket. Ayan.
So yung black, dito nyo siya i-connect sa ilalim. Yan. So may lagayan yan dyan, may tornilyuhan yan. So kabit ko nyo lang to. And then pwede nyo na yan lagyan ng tornilyo. Tapos itong stainless, so nakapatong lang yan dyan. Pero bago nyo ito i-connect, lagyan nyo muna nitong bolt nito. Kasi may pag nakalagay na yan, ito kasi yung mismo tutuhog doon sa bracket nya. So mahirapan kayo magpasok nito. So dapat pasok nyo muna to. Yan. Saka nyo to ilalagay dito. Ganun lang. So same lang process dun sa paggawa dito sa kabila. So hindi ko napapakita kasi ganun lang din yung gagawin ninyo. Okay. So tip na rin para sa mga nagkakabit ng gantong ilaw tsaka ng RM bracket kasi nakakabit yan sa chassis. So ilinya nyo na ng maayos yung inyong ilaw. Yan. Tapos pag nakalinya na, naka-organize na, so kailangan nyo kasi tagkalin muna ulit ito. Kasi mahirapan kayo magpasok nung cover nito na nakakabit. So ilawit nyo lang muna siya dyan. Tapos pag nakakabit na yung kaha nya, so saka nyo na lang siya ikabit ulit. Kasi pag kinabit nyo siya nang hindi pa naka-ayos yung linya, nilagay nyo na siya dito sa ano nya. So mahaba kasi yung wire nyan. So mahirapan kayo magtago ng wire nyan. Pagka ikinabit nyo lang siya nang nakakabit na yung cover nya. Kasi maglalawitan yung wire niya dyan. So mas maganda i-organize nyo muna yung wire. Tapos ilawit nyo na lang ng konti kasi naka-cable tie naman yan dyan. So hindi yan matataggal. Yan. So ilawit nyo lang to. So taggal nyo lang yung tornilyo. Tapos lawit nyo lang para hindi kayo mahirapan pagsaksak pagbabalik ng kaha nya. Okay? So yan. So okay na to. Na-testing na rin natin. So ibabalik na lang natin yung kanyang kaha.